Mamaya hong alas 8 na ng umaga, tatanggap ang COMELEC ng mga maghahain ng Certificate of Candidacy para po sa mga tatakbo sa eleksyon 2016. Kaya Attorney Gabby, good morning ba yun? Good morning. Oo, syempre lahat tayo naabangan natin yan. Correct. So ano ba yung mga grounds para, unang-una, no? Alam natin, ano ba yung mga grounds para ma-disqualify isang kakandidato o hindi tatanggapin yung kanyang COC? Well, sa ngayon, hindi naman pwede na hindi tanggapin ang COC na isang tao. Kumbaga, ministerial lamang ang duty ng COMELEC insofar as the certificates of candidacy are concerned. Hindi nila hindi pwedeng tanggapin ito kung ang pagpa-file lamang ng COC ang concerned. Ang pag-file ng COC, well, ang tingin natin dyan, ito ay karapatan at kahit na sino, kahit na merong mental disqualification at marami sila, hindi pwedeng i-deny. Pero kung talagang magiging kandidato sila, as in ilalagay sa balota ang kanilang mga pangalan, well, that's another matter. At reserved ito para sa mga mukhang seryoso at may intensyong tumakbo at may resources para tumakbo. At hindi lamang yung mga nang-iinis o nanggugulo. Otherwise, ma-imagine na po naman natin kung gaano kahaba naman ang balota as it is. Di ba, pag nagsabay-sabay yung local at saka yung national elections, as it is, ang haba na ng ating mga balota. So kung isasali po natin lahat ng mag-file ng COC, hindi naman pwede. So yung COC, a matter of right, pero maging tunay na kandidato at mailagay ang pangalan sa balota, hindi po ito karapatan at maaaring tanggalin kayo dyan. So somebody can file a petition to cancel your COC. Or yung COMELEC, maaari kayo i-declare na nuisance candidate, or somebody can also file a disqualification case eventually. Speaking of nuisance candidate, paalala lang natin. Pag sinabing nuisance candidate, ano-ano yung nagpo-fall under dyan? Actually, dati tinatanong, ano nga bang Tagalog ng nuisance? Ang maisip lang namin, panggulo. buwisit. Panggulo. So ito po yung mga hindi seryoso mga kandidato na panggulo lamang o yung magiging kakatawanan lamang ng eleksyon kung payagan tumakbo. Yung isang halimbawa na manggugulo lamang, minsan, biglang may tatakbo na wala namang prior record at walang resources to run sa politika, pero kasi magkasing pangalan ng isang seryosong kandidato para naman magkaroon ng mga cancellation ng mga votes. O yung iba naman, wala nga talagang resources o kakayanan para mag-run ng isang kampanya o magpa-file sa amin nila yung gusto lang ng 5 minutes of fame. Diba? Kasi alam naman po natin, katulad ngayong umaga, pinagkakaguluhan ng lahat, di ba, nang dumarating sa COMELEC para makita kung sino-sino ang mga tatakbo. At usually, pag medyo kakaibaw, alam mong nuisance, meron silang talagang mga interview. Correct. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina, na kahit sino pwedeng tumakbo sa eleksyon. Parang actually, talagang medyo ano yun. Okay, nakakatakot at magulo, di ba? So ano bang ano yan? Tulad ng sinabi natin kanina. Yung mga, you mean kung mga qualification. Well, actually, kahit naman sino naman talaga, maaring tumakbo. And in fact, yung Constitution kasi natin does not make it any easier for the COMELEC kasi napaka-general ng mga list of qualifications. Pero yung, tulagan po natin yung running for public office isang pribileyo. Pero yung mga qualifications, well, kung ano lamang talaga ang nasa Constitution, ang unang-unang i-hurdle ninyo. So, kunwari, President or Vice President, of course, may age requirement. At least 40 anyos. So, pasok ka na ba dyan? Di ko alam. May citizenship requirement, di ba? Dapat natural-born citizen. Residency, dapat 10 years. At napaka-minimal nga dapat yung literacy requirement, read or write lang at registered voter. So, hindi kailangang maging abogado, hindi kailangan maging college graduate. O senator. Or senator, basta nakakapagbasa, nakakapagsulat. Of course, yung senator, medyo iba namang usapan yun. Oo, pero ganun pa rin. Meron pa rin requirement na natural-born citizen. Pero pwedeng mas bata on the day of the election, at least 35 years of age, registered voter, able to read and write, at saka resident for not less than 2 years na lang yata. And for Congress, parang mas bata na lang, I think 25 na lang yata ang Congress. So, very minimal. So, kung ma-meet ito, basically, pwede kayong tumakbo. But of course, yung COMELEC, medyo meron naman silang konting hold to limit kung sinong tatakbo. Kasi nga, yung pagtakbo, lalo na kung presidente o vice-presidente, napakalaking pera. Kung wala naman talagang ganung makinarya at the very least, pwedeng madeklara na hindi pwede. Alright. Thank you very much, Attorney Gabby Concepcion, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Abangan natin ang mga magpa-file na kanilang COC mamaya. Exciting talaga. Samantala, ngayon naman puntahan natin si Love at Tony Pet na nasa Muntinlupa. Good morning again, guys!